Sure ka bang may nakatira pa rito, Tobias? Parang masyado ng liblib dito Nakakatakot. Meron nga, Marge. Dito nga ako nakatira, di ba? Tsaka nag-request talaga ako na may mag-training dito sa amin kasi nga kulang sa health workers. Para kasing walang mga tao. May mga bahay nga pero pa isa-isa yata o dalawa kada 1 kilometro. At ang layo na natin sa highway. Paanan na yata ng bundok kung binabagtas natin. Ano ka ba naman, mahal ko? Huwag kang masyadong matakot at magtiwala na lang tayo kay Tobias. Besides, kasama mo rin naman ako kaya wala kang dapat ikatakot. Atakihin man tayo rito ng aswang o zombie. Pagtatanggol kita, no? Naku, tumigil ka nga dyan, Jess. Kung may zombie rito, for sure, hindi ka naman susuguri nun dahil wala ka namang utak. Grabe ka naman. Oh, bakit bigla tumigil yung sasakyan? Hindi ko alam. Sandali at titignan ko. Nagka-problema yata bigla dahil lubak-lubak ang dinadaanan. Matanda pa naman tong sasakyan ko. Bumaba si Tobias para tingnan ang makina ng sasakyan. Naiwan kaming dalawa ng girlfriend ko sa loob. Masyadong madilim sa paligid dahil walang ilaw kahit isa. Ang sabi niya sa amin, wala raw talagang kuryente sa lugar nila. Tumagal ng ilang minuto sa pag-check si Tobias. Kaya naman nagdesisyon kami ni Marge na bumaba na rin. Pagbaba namin, napansin ko ang paglabas ng isang lalaki na siguro nasa edad 60 plus sa isang kubo sa di kalayuan. Tinitingnan niya kami. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng takot sa paraan ng pagtingin niya sa amin. Yung tingin na alam mong parang may masamang binabalak. Mukhang timing belt ang problema nito. Hindi ito magagawa agad. O edi, paano yan? Anong gagawin natin dito sa gitnaan ng kawalan? Wala ring signal para man lang sana makahingi ng tulong. Walang dumadaang sasakyan dito ng gantong oras. Obvious naman sa sobrang layo nito. Maglakad na lang tayo. Total, medyo malapit na rin naman tayo kay na Lolo Lydia kung saan kayo makikituloy. Sure ka ba? Sa ganitong klase ng lugar at ganitong oras, talagang maglalakad tayo? Natatakot ka ba? Lugar ko to, Marge. Kilala ko ang mga tao rito, kaya wala kang dapat na ikatakot. Kung may gumalaw man sa inyo, ako ang makakalaban nila. Wala na kaming nagawa ng mga oras na yon. Kinuha na namin ang mga importante naming gamit sa sasakyan at iniwan na muna ang iba. Dahil sa sinabi ni Tobias, pwede naman daw namin yun balikan kapag maliwanag na. Habang naglalakad kami, nakakapit sa akin si Marge. Mas lumalala ang takot niya at nag-uumpisa na rin akong matakot nung mapansin kong sa tuwing may madadaanan kaming bahay, lumalabas bigla ang mga tao at tinitingnan kami ng diretsyo. Bakit pa lumalabas sila sa bahay nila, Tobias? Para silang ewan, natatakot ako. Hindi kasi sila sanay makakita ng tao dito sa baryo. Ay grabe I don't know pero sobrang creepy Kung ako si Marge, baka nag-request na ako ng chopper extract sa sobrang kaba. Isipin mo naman, nasa paanan ka ng bundok. Walang signal tapos biglang tumigil yung sasakyan nyo. Tapos may mga residente na bigla nilang lumalabas para lang titigan kayo. That's super weird. Pero kung ako ang tinitingnan nila, siguro I'll assume na sobrang ganda ko lang talaga. Pero si Tobias kalmado pa rin. Alam mo na yung tipong may alam pero ayaw niyang sabihin. Nako, Marge at Jess, bantayan niyo yan si Kuya. Baka di lang timing belt ang sira dyan. Baka pati yung morals. Kidding aside of course, may mga tao namang pinipili maging kalmado sa lahat ng oras kasi wala nga namang magagawa kung matataranta o matatakot ka, diba? Siguro itong si Tobias matatawag nating very nonchalant sa magiging sobrang kalmado niya. Ay nako, ganyan yung mga pangarap kong guy. Kalmado palagi, tipong di ako sisigawan. Oh my God, very green flag. Oh, tama na, ang dami ko ng kaemehan dito.
Curious na ako sa mga maaaring mangyari at ano yung magiging journey nga ba nila na tatahakin nila sa kwento. Kaya ipagpatuloy din natin ang story. Aswang Radio. Good day, DJ Rosana at sa listeners po rito sa Aswang Radio. Dumaan po sa recommended videos niyong isa sa story sa channel na to. Kaya naman naisipan kong makinig at ang masasabi ko lang, nag-enjoy po ako. Naisipan kong magpadala rin ng story nang malaman kong based on true stories po pala ang mga nangyayari dito. May karanasan din po kasi ako sa mga aswang. Ako nga po pala si Jess at 45 years old na po ako ngayon. Nangyari po ito nung college pa lang ako. Third year college ako noon sa kursong nursing. Kaklase ko ang girlfriend kong si Marge. Nagkaroon kami ng clinical duty sa isang baryo sa probinsya na nirequest mismo ng kaklase namin noon. Kulang daw kasi ang mga health workers doon. Ang tanging tao sa clinic ay isang komadrona. Kahit malayo hindi kami pwedeng umangal. Kailangan kasi talaga yon sa course namin. Nang makarating kami roon, hindi sapat para ilarawan ang lugar. Nakakatakot. Sobrang liblib. Parang isang lugar na iilang tao pa lang ang nakakaabot. Well, technically iilang tao pa nga lang siguro talaga. Simula nang mapadpad kami roon, doon nasubok ang paniniwala ko sa mga bagay at pati na rin ang paniniwala ko sa Diyos. Ang mga tao kasi roon, kakaiba ang sinasamba. Nandito na tayo. Ay, sa wakas. Sandali at kakatukin ko si Lola Lydia. Ano gagawin natin pare? Hindi kaya tulog na yon? Mag-aalas 12 na ng gabi. Baka may istorbo natin. Hindi, gising pa yun ng gantong oras. Nagdadasal siya tuwing hating gabi. Ha? May oras talaga? Oo. Lola? Lola? Tatawag pa lang sana si Tobias nang bigla nang bumukas ang pinto. Naiwan pang nakataas ang kamao niya sa pinto para sana kumatok ulit. Lumabas ang isang matanda na sobrang haba ang buhok. Sayad na hanggang sa lupa. Pero hindi ko masyadong maaninag ang mukha. Madilim kasi sa buong bahay. Tanging isang kandila na nakapatong sa mesa ang nagsisilbing liwanag sa buong bahay. Hindi mo na kailangang kumatok. Naririnig ko kayo kanina pa. Ay, ikaw talaga Lola oh. Siya nga po pala. Ito nga po pala sina Marge at Jess. Mga kaklase ko po sila. Yung mga sinasabi kong makikituloy pansamantala sa inyo habang may duty kami rito sa atin. Magandang gabi po, Lola. Mano po? Hindi ako nagpapamano. Hindi uso ang ganyan rito, Ineng. Yumuko kayo't ibaba nyo ang ulo nyo. Bakit po? Ano pong gagawin ninyo? Imbes na sagutin, hinawakan ng matanda ang mga ulo namin at sapilitang pinayuko. Gusto ko sanang magtanong pa pero wala na kaming nagawa. Hawak-hawak niya ang mga ulo namin habang nakayuko kami. Nang lumingon ako kay Tobias dahil nga nagtataka ako. Pagkakita ako sa kanya nakayuko na rin siya tulad namin ni Marge. Kaya naisip kong baka ganun talaga ang basbas ng matanda. Demi heietoro. Animas mihi docemit moris conferma. Parang Latin ang ginamit niyang lingwahe. Kaya bigla akong nakaramdam ng pangingilabot. 3 beses niya yung binulong bago niya kami tuluyang binitawan. Nang si Tobias na ang hinipo niya, hindi katulad ng sinabi niya sa amin ang ibinulong niya sa kanya. Un chiedene mereke. Un quentin fori fortierenza. Salamat po Lola. Ano pong ibig sabihin ng sinabi nyo? Kung ayos lang po sanang malaman? Hindi ko pwedeng sabihin kung ano ang ibig sabihin. Pero ipagpalagay na lang nating nananalangin akong gabayan niya kayo. Bakit kailangan pa po ng ganun? Lagi naman po tayong ginagabayan ng Diyos, diba?
Hindi naman Diyos ang tinutukoy ko, Ineng. Hindi naman ako sumasamba sa Diyos ninyo. Tumalay na kayo rito sa loob. Masyado na pong lumalalim ang gabi, Lola. Malayo pa po ang biniyahe namin at pagod na kami. Kailangan na nila magpahinga kasi bukas ng umaga, babalikan pa namin ang iba naming gamit na naiwan sa kotse. Bakit ba hindi mo rito ipinarada ang kotse mo? Malayo ba? Doon kami nasiraan sa tapat ng bahay nila Mang Hermano. Talagang sa tapat pa nila Uno, O siya, pumasok na kayo at magpahinga roon sa isang bakanting kwarto. Ayos lang ba kung magkasama kayong dalawa sa iisang kwarto? Dalawa lang kasi ang kwarto ko rito at akin ang isa. Wala pong problema. Girlfriend ko naman po itong si Marge. Kabataan nga naman talaga. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami gagawa ng kababalaghan. Kasal po muna bago ang lahat. Sige. Mabuti naman kung ganon. Magsitapos muna kayo bago kayo magkaanak. Iwan ko na po sila rito. Babalik na lang ako bukas ng umaga. Kayo na pong bahala sa kanila. Oo naman. Mauna na ako, Marge, Jess. Naghihintay rin sa akin si tatay sa bahay dahil alam niyang uuwi ako. Huwag niyong konsumisyonin dito si Lola at huwag kayo masyadong maingay. Ayaw niya ng maingay. Oo pare, salamat. Ingat sa paglalakad, Tobias. Kita-kits na lang bukas. Matulog na kayong dalawa at ako'y mamaya pa. Mag-aalay na muna ako ng dasal bago ako matulog. Sige ho. Ang kwarto niyo ay iyang nasa gawing kanan. Matulog kayo ng mahimbing. Opo, salamat po. Nagkatinginan kami ni Marge, pero wala nang nagsalita pa sa amin. Pumasok kami sa kwarto na itinuro niya. Sinindihan namin ng maliit na flashlight dahil hindi naman namin makita ang loob. Paglihis namin sa kortinang nagsisilbing pinto ng kwarto, bakante talaga yon. Wala kasing laman bukod sa higaan na may manipis na foam. Dito na lang muna yung mga gamit natin. Hindi kaya tayo lamuking dito, mahal? Tsaka mainitan. Walang kuryente. Hayaan mo at papaypayan na lang kita hanggang sa makatulog ka. Hinayaan kong makatulog si Marge habang pinapaypayan ko siya. Hindi pa rin kasi ako inaantok ng mga oras na yon kahit pagod. Nakahiga ako habang nagpapaypay at nakaharap kami sa gawing pinto. Dahil hindi naman sumasayad ang kortina hanggang sa sahig, nakikita kong nakaluhod pa si Lola Lydia habang may hawak na lumang libro. Naririnig ko rin ang mahihina niyang bulong sa wikang hindi ko maintindihan. May parte sa aking natatakot, pero bukas naman ako pagdating sa mga bagay na mahirap intindihin ng iba. Alam ko namang hindi lahat ng tao naniniwala sa Diyos at ang iba sa atin, iba ang sinasamba. Marahil ganun si Lola Lydia at ang gusto kong malaman, ano o sino kaya ang sinasamba niya. Tinatawag ko kayo at hinahangad na magparamdam sa akin. Hayaan niyong maramdaman ko ang presensya niyo sa mga oras na to. Weird naman ang matandang to. Tama bang nandito kami? Te voco et ves faceriet sentias. Pace nece temporibus presentium tuam sentiamos. Halos lumundag ang puso ko nang kumidlat ng napakalakas. Si Lola Lydia hindi man lang yata nagulat. Palakas ng palakas ang pagbigas niya ng kung ano-ano. Na para bang siya ang dahilan kung bakit nagre-reklamo ang kalangitan sa mga oras na yon. Bigla siyang tumayo at paa niya lang nakikita ko. Te voco et ves faciere ot sentias. Fas me nece temporibus presentium tuam sentiamos. Nagising si Marge sa lakas ng kulog. Nawaglit sa isip kong takot nga pala siya ron. Bigla siyang sumiksik palapit at yumakap sa akin.
huwag kang matakot. Nandito lang ako. Anong ginagawa niya? Hindi ko rin alam eh. Natatakot na ako, mahal. Gusto ko nang umalis dito. Gusto ko nang umuwi sa atin. Gusto ko na rin umalis kaso baka naman magtaka siya kung bakit tayo aalis ng ganitong oras. Saka umuulan. Hindi naman natin kabisado tong lugar na to kaya wala rin tayong masisilungan. Hayaan mo at palilipasin lang natin yung gabing to. Bukas na bukas magsasabi tayo kay Tobias kahit na umupa na lang tayo rito kaysa naman makisama sa matanda. Sige. Nagsimulang umulan ng malakas. Doon lang tuluyang tumigil si Lola Lydia sa ginagawa niya. Pinatay niya ang sindi ng kandila at mukhang pumasok na sa kwarto niya. Doon lang ako medyo napanatag simula nang tumapa kami roon. Tapos na ba siya? Oh, tapos na. Sige na't magpahinga na tayo. Huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano dyan, ha? Napatingin ako sa maliit na bintana matapos kumidlat ng malakas. Dahilan para saglit na lumiwanag ang paligid. Isinasayaw ng hangin ng kortina na nagsisilbing panakip sa bintana. At doon halos takasan ako ng ulirat nang makakita ng itim na figura ng isang taong nakaharap sa amin. Hindi ko siya malinaw na nakita kung sino. Pero alam ko may tao roon. Hindi ko na sinabi kay Marge dahil alam kong lalo siyang matatakot. Hindi ko maalis ang tingin ko sa bintana. Nang muling saglit na lumiwanag ang paligid, wala na ito ron. Napahinga ako ng maluwag. Doon ko lang napansin na napigil ko yata ang hininga ko sa takot. Oh, ano kaya yung nakita ni Jess? Hindi naman kaya multo yun? Nakakatakot ah. Imposible namang magnanakaw dahil mukha namang walang nanakawin sa bahay ni Lola Lydia. Wala ngang kuryente eh. Pero posible kayang ibang nilalang yun at hindi tao? Hindi talaga natin alam no. Basta pala isipan kung ano yun. At umaano siya sa labas. Umuulan pa naman. Habang patagal ng patagal sila roon, parang nagsisimula ng may mangyari. So ano pa pang gagawin natin? Adi ituloy na natin ang pakikinig. Hindi ako nakatulog magdamag. Alerto lang ako sa paligid. Madiling araw na rin ang tumigil ang ulan. Nang sumikat ang araw, dun lang ako bahagyang nabuhayan ng loob. Lola Lydia, gising na ba sila? Umaga na, kukunin pa namin ang mga gamit namin. Ay, nandyan na ba si Tobias? Ang bilis naman mag-umaga. Parang saglit lang ako nakatulog. Oh, ikaw mahal, nakatulog ka ba? Bakit mukha kang puyat? Namamaga ang mga mata mo. Oo, mahal. Nakatulog naman kahit papano. Aba, lovebirds, bumangon na kayo dyan at anong oras na? Dito sa amin, 6:00 pa lang buhay na ang mga tao. Kaya sanayin nyo na rin ang sarili nyong gumising ng maaga. Halina kayo rito sa labas. Naghahanda na ng almusal si Lola Lydia. Oh, sige pare, susunod kami ni Marge. Hindi man lang ba napuyat yung si Lola Lydia at ang aga pa ring magising? Mag-aalauna na yata siya natapos sa ginagawa niya. Hindi ko rin alam Tara na. Bumangon ka na dyan. Kausapin din natin si Tobias tungkol sa napag-usapan natin kagabi. Pag binalikan na natin yung kotse niya. Sige, mabuti pa nga. Paglabas namin, naghahanda na nga ng almusal ang matanda. Doon ko lang din siya nakita ng mas maayos at mas malinaw. Halata na ang katandaan niya dahil lumalawit na ang mga balat niya sa katawan, lalo na sa braso. Ang mukha niya ay kulubot na at wala na rin siyang ngipin nang sinubukan niya kaming ngitian ni Marge. Parang ibang-iba siya sa lola na una naming nakita kagabi. Gising na pala kayo. Maupo na kayo rito at nang makakain muna kayo bago lumakad. Pasensya na sa pagkaing inihanda ko at yan lang naman ang kaya ko. Ay, ayos lang ho. Huwag po kayong mag-alala at hindi naman kami masela ni Jess sa pagkain. Ayos lang ho ang kain ano. Tsaka Lola, masarap namang talagang almusal ng tuyo at talabos ng kamote. Tapos isasawsaw mo sa bagoong isda na may kalamansi.
The best. Ikaw talagang bata ka. O siya, kumain na tayo kung gano'n. Maghugas lang ho muna kami ng kamay ni Marge at maghihilamos na rin po kami. Walang problema. Nasa likod ng bahay ang drum ng tubig. Hindi ba ang weird niya? Kagabi nakakatakot siya. Tapos ngayon parang ang bait naman niya. Mukha nga siyang maayos ngayon. Pero hindi pa rin ako mapalagi. Basta mamaya kakausapin natin si Tobias. Bukas pala magsisimula na rin tayong dumuti doon sa center. Pagkatapos natin kumuha ng mga gamit, kakausapin natin ang uno namin dito sa barangay para magpaalam bago tayo tutungo sa center. Medyo may kalayuan yun mula rito pero kaya namang lakarin. Ganun ba? Hindi ba kapitan ang tawag dito? Bakit uno? Parang ganun na nga rin. Basta siya ang namumuno rito sa barangay. Kaya uno dahil nangunguna. Basta kapag kinausap natin siya, rumespeto kayo ha. Tama si Tobias. Makisama kayo kay Unong Hermano. Oo naman po. Kami po ang may kailangan kaya kami po dapat ang makisama. Marami akong bagay na hindi maintindihan pero hinayaan ko na lang. Nang matapos kaming kumain, nagpahinga lang kami saglit pagkatapos ay nagpaalam na rin kami kay Lola Lydia na aalis na muna. Habang naglalakad, naisipan ko nang sabihin kay Tobias ang naglalaro sa isip ko. Siya nga pala, Tobias. Wala bang paupahan na bahay dito? Paupahan? Bakit? Wala lang. Para kasing nakakaya na makituloy kay Lola Lydia. Baka naaabala namin siya. Oo nga. Kung meron sanang apartment dito, pwede naman kaming umupa lang ni Jess kahit hanggang matapos lang ang duty natin. Ano ba kayo? Huwag kayong mahiya kay Lola Lydia, mabait yun. Tsaka walang paupahan dito. Kayo na rin nga nagsabi, masyadong liblib ang lugar namin. Kaya sinong gustong umupa sa ganitong lugar, di ba? Madiskarte rin ng mga tao rito. Pag walang bahay, kaya nilang bumuo gamit ang mga kawayan. Yun bang mga kubo? Ayan tulad na lang ng mga kubo na nakikita nyo rito. Matagal na naming napag-usapan to. Siya na nga rin ang nag-offer na sa bahay niyo na lang kayo tumira. Total, wala naman siyang ibang kasama. Ang nag-iisa niya kasing anak, patay na. Asawa niya rin, patay na. Kaya siya na lang mag-isa. Nakakaawa naman pala siya, no? Oo, kaya wag niyo na lang din siyang iwan. Mukhang wala rin namang kaming magagawa. Nang makabalik kami kung saan namin iniwan ang kotse, nagsisimula ng tumirik ang araw. Ang dami niyong dalang gamit, no? Disaksak pa ang iba. Akala niyo may kuryente rito. Hindi mo naman kasi sinabi. Uy mga dayo, dapat hindi kayo dito. Uwi na kayo dun sa inyo. Ay, ano yan? Baliw ba yan? Oo, si Arman. Baliw yan. Pero hindi naman agresibo. Mahilig lang siyang magsabi ng kung ano-ano. Hindi yan taga rito pero pag-gala-gala kasi. Nandito raw yung anak niya. Sige na, doon ka na Arman. Wala rito si Angelica. Ha? Si Angelica? Ayan si Angelica kasama mo. Angelica, anak ko. Huwag po kayong lalapit. Uy, ano ba? Lumayo ka nga! Doon ka nga! Anak, uwi na tayo. Huwag ka dito. Maraming aswang dito. Tara na, baka kunin ka nila. Ikaw talaga Arman. Walang aswang dito. Tsaka hindi mo siya anak. Doon ka na. Tinatakot mo sila Hindi ko siya anak. Pero delikado rito. Maraming aswang dito Nakita ko. Gusto nila siyang kunin. Kinuha rin nila yung anak ko. Ikaw na ang susunod. Bilisan na nating bumalik. Nakakatakot naman siya. Arman, alis na. Nananakot ka lang dito Ikaw,
aswang ka rin. Lahat dito, aswang. Ay, baliw ka talaga. Wala ngang aswang, hindi totoong aswang. Hindi totoo? Lahat nga kayo rito itim eh. Mga aswang kayo. Mahilig kayo sa tao. Tobias, tara na nga. Tayo na lang umalis. Natatakot na si Marge eh. Kinuha nga nila si anak ko eh. Si Angelica. Anak ko. Nasaan ka na? Dito na si Papa. Kaya pa nabaliw yun kasi totoong nawawala ang anak niya? Oo, yun ang alam namin dito. At ang sabi, totoong kinuha talaga ng aswang ang anak niya 4 years ago. Siguro napakasakit nun kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Pero hindi naman totoong mga aswang ang nandito. Kung aswang nga kami rito, baka kagabi pa lang. Kinain na namin kayo. Grabe ka naman. Diyos ko, tara na nga. Medyo sumasakit ng ulo ko't umiinit na. Sige, mamaya na natin kausapin ang Uno Hermano. Alam ko may sadya rin siya mamayang gabi kay Lola Lydia. Kaya makakausap natin siya. Bumalik na kami kina Lola Lydia. Mabuti naman at hindi kami sinundan ng baliw na si Arman. Pagka-uwi, nagreklamo si Marge sa nararamdaman niyang sakit ng ulo. Sinusumpong siya ng migraine dahil sensitibo siya sa init. Eto ang tubig, Iha. Ipahinga mo yan at nang mawala ang sakit ng ulo mo. Opo, Lola. Salamat po. Kailangan ko lang po itong itulog saglit at mawawala na rin to. Tsaa! Gusto mo ba ng tsaa? Sa tingin ko ay mas makakatulong yan. Meron po ba kayo nun dito? Ay, oo naman. Mahilig din kasi ako roon. Nakakatulong din siya lalo na kapag nahihirapan akong dumumi. Sige nga ho, baka sakaling bumuti rin ang pakiramdam ko sa tsaa. Sandali, ako nang gagawa. Teka't ako ang magtuturo sa'yo kung saan nakalagay, Tobias. Medyo magulo ang gamit ko dyan sa kusina. Naiwan kaming dalawa ni Marge sa sala. Pinapaypayan ko siya gamit ang isang maliit na karton dahil kita kong nagbubutil-butil na ang pawis sa noo at leg niya. Ganon talaga siya kapag masama ang pakiramdam. Kita pa rin naman namin sila sa kusina mula sa sala dahil maliit lang naman talaga ang bahay ni Lola Lydia. Kung ano-ano ang kinakalkal nila roon habang may pinag-uusapan. Pero hindi namin marinig dahil sa hina ng kanilang boses. Tamang nagbubulungan lang. Paano yan, mahal? Hindi tayo pwedeng umalis dito dahil wala naman daw apartment. Ayos lang ba sa'yo? Sa akin ayos lang. Mukhang wala na rin naman tayong choice eh. Eto na ang tsaa mo. Si Tobias ang may gawa niyan. Inumin mo na hanggat mainit pa. Salamat po. Titig na titig sa kanya si Lola Lydia habang iniinom niya yung tsa. Nang maubos ni Marge yun, agad niyang inilapag sa mesa ang baso. Kumusta ang pakiramdam mo, Marge? Ganon pa rin naman. Kailangan ko talagang itulog to. Parang mas lalong sumasakit ang ulo ko kapag pinapansin eh. Mabuti pa nga siguro at may ka na. Babantayan na lang kita hanggang sa makatulog ka. Hayaan mo munang magpahinga siya, Jess. Mapaghiwalay muna kayo kahit saglit lang. Uutusan ko sana kayong umakyat ng nyug ni Tobias. Marunong ka ba? Hindi ho eh. Tagapulot ka na lang ng mga makukuha ko. Ako ang aakyat. Iwan na muna natin dito si Marge. Saglit lang naman tayo at hindi magtatagal. Oo, sige mahal. Iiwan na muna kita rito ha. Magpahinga ka. Babalik din kami kaagad. Sige, mag-iingat kayo. Iniwan na muna namin siya doon tsaka ako sumama kay Tobias. Pasipol-sipol pa siya habang paalis kami. Ayaw ko man sanang iwan ang girlfriend ko ron. Nakakahiya naman na hindi sumunod sa utos ni Lola Lydia. Ang nakakatuwa sa lugar nila Tobias, liblib man ay maraming pagkukuhaan ng pantawid gutom. Ang dami kasing gulay na tanim at pati na rin prutas.
Nakakita pa nga ako ng rambutan na hitik sa bunga at pulang-pula. Dito sa amin, basta marunong ka, mabubuhay ka. Halata nga eh. At mukhang masisipag ang mga tao dito. Oo, karamihan sa mga tao rito, ayaw nang walang ginagawa kaya kung ano-ano na lang din ang pinagkakabalahan. Tumango na lang ako sa kanya. Ang bibilis kumilos ng mga tao ron. Nang makarating kami sa Nyogan, binilinan ako ni Tobias na umiwas sa mga ilalaglag niyang nyog, pati na rin buko. Hindi naman gaanong matataas iyon pero napabilib niya ako nang magsimula siyang umakyat. Ang bilis niyang narating ang tuktok. Saglit lang kaming kumuha pagkatapos ay bumalik na rin kami sa bahay nila Lola Lydia. Oras na ng tanghalian noon. Pag-uwi namin, tulog si Marge at ang sabi ni Lola Lydia, huwag daw namin gisingin at katutulog lang. Pero mag-aalas 6 na noon. Si Marge tulog pa rin kaya nagtataka ako. Pumasok ako sa kwarto at sinubukan ko siyang gisingin. Marge, mahal, gising na, hapon na. Ayoko. Anong ayaw mo, mahal? Anong oras na? Masyado nang napasarap ang tulog mo. Hindi. Ayoko. Gising na, sige na please. Wala pang laman ng tiyan mo simula kanina. Kahit anong gising ko kay Marge, ayaw niya talagang gumising. Sinubukan ko siyang hawakan sa noo at leeg para i-check kung may lagnat ba siya. Pero imbes na mainit, sobrang lamig ng katawan ni Marge at hindi yun normal. Tobias? Bakit sobrang lamig ni Marge? Ano? Ano nangyari? Hindi ko alam. Baka hypothermia. Pero hindi naman siya nanginginig eh. Kinakabahan na ako. Sandali at ako ang titingin sa kanya. Baka napapano na ang batang yan. Marunong po ba kayo? Kung hindi mo na itatanong, manggagamot ako, iho. Ako ang pinakamatandang manggagamot dito. Mas gusto ko po sana dalhin sa ospital si Marge. Sige nga, saan kayo sasakay? Sira ang sasakyan ni Tobias. Huwag kang mag-alala at hindi ko naman ipapahamak ang nobya mo. Magtiwala ka lang kay Lola Lydia, Jess. Oo, nursing students nga tayo. Pero mas may tiwala pa ako kay Lola kaysa sa mga sarili natin eh. Sobrang galing kaya mong gamot niyan. Sige na nga. Hindi ko pa rin mapawi ang kaba habang pinapanood si Lola Lydia na kung ano-anong gamit ang kinukuha mula sa isang lumang baol. May bote, may dahon, may maliit na kutsilyo at napakaraming kandila. Saka ko lang napansin na may tila pulbos na itim ang inilagay niya sa ibabaw ng mesa. Ano po yun, La? Abong banog, isa sa mga pinakamabagsik na panlaban sa masamang espiritu. Pero huwag kang matakot. Hindi naman ito delikado sa tao, kundi sa kung anong sumusunod sa kanya. Yung masamang espiritu? Kay Marge? Nabati siya. Pero hindi basta bati ito. Hindi ito gawa ng tao. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinusundan siya ng may gawa at maaaring nandito siya ngayon. Kinuha ni Lola Lydia ang isa pang bote ng langis na may nakalutang na animoy ugat o balat ng hayop. Pumiglas ang sikmura ko sa amoy nang buksan niya ito. Hawakan niyo siya sa kamay at paa. Huwag niyong bibitawan kahit anong mangyari. Lola, baka masaktan natin siya. Hindi natin siya sasaktan. Ang gusto nating mangyari, umalis ang nanggagambala sa kanya. Nang hipuin niya si Marge, nanginginig ang kamay niya. Pinahiran niya ng langis ang sentido ni Marge, leeg, dibdib at pusod. Nakapikit pa rin si Marge pero nagsimulang umungol. Huwag. Ayoko. Mahal? Huwag mo akong hawakan. En nomine de Impero Tebe Espiritus Malignos Exe! Exe! Exe!
Parang may bumubukol sa lalamunan ni Marge. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may itim na usok na dahang-dahang pumasok sa bibig niyang bahagyang nakabuka. Ano yun, Lola? Ano yun? Hayaan mo lang ako. Sa isang iglap, pumawala ang usok at umikot sa buong silid. Ang amoy nito'y parang nasusunog na goma at bulok na hayop. Masangsang at parang bumabaliktad ang sikmura ko. Ayoko. Marge? Mahal ko? Napahawak ako kay Marge pero agad akong pinigilan ni Lola Lydia. Pero baka mamatay siya. Sa bisa ng liwanag, sa pangalan ng sinimulang araw, iligtas mo ang katawang ito mula sa dilim. Nagsimulang mag-iba ang kulay ng balat ni Marge. Pumapaling-paling ang ulo niya sa unan. Sa loob ng ilang segundo, parang nakikipaglaban siya sa panaginip. Lola, kumakapal yung usok. Mahal! Opo, lumayo kayo sa akin. Tila nasa isang madilim na bangungot si Marge ng mga oras na yon. Gusto ko na sana siyang sampalin para magising siya. Pero kahit anong gawin kong tapik sa pisngi niya, ayaw niya talagang gumising. Umiiyak din siya sa panaginip. Maawa kayo sa akin. Ayoko. Tobias, tawagin mo na si Una, hermano. Kailangan ko na ng tulong. Mukhang hindi ko kaya mag-isa to. Alam niyo ba talagang ginagawa ninyo? Ano namang may tutulong ng uno ninyo sa sitwasyon na to? Himik ka nga muna. Hindi nakakatulong ang pangengwestiyon mo sa mga ginagawa ko. Sige na, Tobias. Umayo ka na. Sige po, Lola. Nagmamadaling umalis si Tobias. Kahit naiinis na ako na parang wala namang nangyayari, hinayaan kong ituloy ng matanda ang ginagawa niya. Kung ano-ano pa ring salita ang lumalabas sa bibig niya, hanggang sa maya-maya, pumapal lang ang itim na usok na pumapalibot sa amin at mas lalo akong nababahala. Dahil nakikita kong parang pumapasok yon sa bibig ni Marge. Pilit kong hinahabol ang hininga ko. Hindi ko na alam kung anong mas nakakakilabot. Ang amoy ng usok kong itsura ni Marge na mukhang takot na takot sa panaginip niya. Hindi ako papayag. Hindi. Marge, mahal, labanan mo please. Biglang bumukas ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin. Napaatras ako sa lakas ng hampas ng hangin at nang mamatay ang mga kandila. Ano ba to? Parang hindi na normal to ah. Nilalabanan niya. Pero hindi sapat. Masakit. Ayoko na. Nakakapanindig balahibo ang boses niya. Parang hindi na siya ang girlfriend ko. Lola! Nandito na si Uno, hermano! Dumating si Tobias. Kasunod niya ang isang lalaking matangkad na nakasuot ng itim. Siya nga ang lalaking nakita kong nakatingin sa amin nung gabi. Mabigat ang mga yabag niya habang diretso ang tingin kay Marge. Una, kailangan ko ang tulong mo. Anong nangyayari sa kanya? Tulad ng dati, Una. Ano tulad ng dati? Teka, ano bang pinagsasabi ninyo? Ano bang ginawa nyo kay Marge? Imbis na sagutin ako, nilingon lang nila ako. Pero hindi nila ako pinansin. Si Marge umiiyak pa rin. Lumapit si Hermano sa kanya. Hindi ko alam kung anong meron sa kamay niya pero inilapat niya iyon sa noo ni Marge ng madiin. Gumising ka na! Hawak lang ni Hermano ang ulo niya hanggang sa unti-unting nawawala ang mga itim sa paligid.
Tila sa isang iglap, naging payapa ang lahat at tumigil ang mga nangyayari sa paligid. Ano ginawa niya? Mahal? Mahal, gising na. Mahal ko, takot na takot ako. Parang totoo ang panaginip ko. Anong napanaginipan mo? Ginagahasa ako ng isang aswang. Nandito siya. Sa panaginip ko nakasilip siya sa akin sa bintana. Tapos pumasok siya. Nakakatakot ang itsura niya. Huwag kang mag-alala, Iha. At panaginip lang yan. Parang totoo kasi. Tao ang hugis niya. Pero ang itsura hindi. Parang maligno. Kulay itim at may balahibong hayop. Matatalas sa mga ngipin at ang mga mata niya. Nanilisik na kulay pula. Shh, tahan na, mahal. Pinahungot ka lang siguro. Ginagahasa niya ako. Huwag kang mag-alala at hindi naman yun totoo, Marge. Nasa panaginip mo lang yun. Minsan, para talagang totoo ang mga panaginip natin. Ayoko na. Ayoko na rito. Gusto mo bang umuwi? Umuwi na tayo. Please. Hindi pa kayo pwedeng umuwi. Kailangan nyo manatili rito hanggang sa matapos ninyo ang clinical duty ninyo. Pero mukhang mapapahamak lang kami rito sa lugar ninyo. Uuwi na kami. Di bali, bumagsak na lang kami ni Marge. Hindi ganun kadali yun, pare. Tsaka, nananaginip lang naman si Marge. Wala lang yun. Hindi niyo kami naiintindihan. Nakakatakot dito sa lugar niyo. Kung natatakot kayo, hayaan yung iparamdam namin sa inyo na ligtas kayo ito. Kung gusto nyo bantayan kayo ng 24 oras para lang mapanatag kayo, sige. At gagawin namin. Basta manatili muna kayo rito. Dahil kailangan talaga namin ng mga nurse dito sapagkat kulang talaga kami ng mga tao para sa kalusugan. Hindi naman lahat dito naniniwala sa mga tulad ni Lola Lydia na manggagamot. Kaya nga bilib rin ako dito kay Tobias dahil nag-aral ng medisina para sa ibang tao rito. Kaya ako na mismo nagmamakaawa sa inyo. Tumito na muna kayo, isang buwan lang naman. Tumingin sa akin si Marge. Bagsak ang balikat niya. Pero dahan-dahan na ring tumango. Sige, pero sa oras na may mangyaring masama ulit, hindi na kami magdadalawang isip na umalis. Kahit wala kaming sasakyan, lalakarin namin palabas ng baryong to. Aswang Radio. OMG! Anong nangyayari? Ano yun? Bakit may pausok effect at pumasok sa bibig ni Marge? Sure bang panaginip lang yun? Para na siyang napoposes or something sa mga nangyayari. Grabe naman ang bating nangyari kay Marge. Take note ha, masangsang pa ang amoy ng usok. Talagang mapapaisip ka kung ano yun. You know guys, I smell something fishy sa mga nangyayari pero ayoko namang ispoil kayo sa mga naiisip kong bagay-bagay. Gusto ko mag-isip din kayo ng mga theories nyo at i-comment nyo sa comment section dyan sa baba. Malay nyo, di ba? May kaparehas pala kayo ng iniisip kung ano nga yung nangyayari sa kwento. O siya, ipagpatuloy na natin ang pagbabasa ng story ni Jess nang magkaalaman na. Aswang Radio. Naging malinaw ang usapan nung gabing yon. Bumuti na rin naman ang pakiramdam ni Marge. Pero hindi talaga nawala sa isip niya ang panaginip niya. Halos lagi niya rin kinukwento kung anong nangyari. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. Tama naman din sila at panaginip lang yun pero takot na takot talaga siya. Lumipas ang isang linggo. Naging normal din naman ang lahat. Jumuduty na kami pero wala namang nagpapakonsulta sa amin. Liban sa mga batang kailangang timbangin o i-check up. Masasabi kong kulang talaga ang mga kagamitan sa center nila. Lalo na ang health worker kaya kinakailangan din talagang matutukan. Parang walang nangyayaring kababalaghan. Yun ang masasabi ko. Hanggang sa malapit ang matapos ang duty namin. Nakaka3 linggo na kami. 1 linggo na lang at makakaalis na rin kami sa liblib na baryong yun. Pero si Marge, bigla na namang nakaramdam
ng kakaibang sama ng pakiramdam at sinasabayan pa ng pagduduwal. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal ko? Ilang araw ka nang naduduwal. Lagi ka rin nahihilo. Hindi ko alam, Jess. Umiikot na naman nga ang paningin ko. Gusto kong magpahinga dahil para akong pagod na pagod. Nako, mukhang iba na yan ah. Paanong iba? Ikaw naman pare oh. Hindi ba't ganyan ang sintomas ng pagbubuntis? Baka buntis si Marge. Dinatnan ka na ba? Hindi pa. Pero imposible lalo't wala pa namang nangyayari sa amin ni Jess. Sus, maniwala ako sa inyong dalawa. Totoo ang sinasabi niya, pre. Ni isang beses wala pang nangyayari sa amin kaya napaka-imposible yung sinasabi mo. Eh bakit nagkakaganyan si Marge? Nakikinig sa amin ang komadrona sa center ng mga oras na yon. Nakatingin din siya sa amin bago siya bahagyang napailing. Ang sabi niya, mas mabuti pa raw kung subukan ni Marge na mag-pregnancy test. Kasi base sa mga nangyayari sa kanya, sintomas nga raw iyon ng pagbubuntis. Wala naman daw mawawala kung susubukan namin. Hindi nga ako pwedeng mabuntis. Virgin ako. Totoo ba? O baka naman ganyan lang ang gusto mong sabihin. Pero ang totoo, sumalisi ka kay paring Jess. Anong gusto mong palabasin? Na manloloko ako? Totoo ang sinasabi ko. Kahit ipatingin niyo pa ako. Sa tingin ko, mas mabuti kung susubukan mo nga mag-PT. Para makasigurado nga tayo, Marge. Ano? Pati ba naman ikaw? Naniniwala sa mga to? Fine. Magpe-pregnancy test ako. At kapag lumabas na negative to, maghiwalay na tayo, Jess. Total, pinagdududahan mo rin naman yata ako. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Subukan mo lang naman dahil may simptomas ka na eh. And ano? Kasi baka buntis ako? Ano ako? Susunod sa Berheng Maria? Ganun ba? Susubukan mo lang naman, Marge. Nang matapos na rin ang pagtatalong to. Okay, gagawin ko. Basta, tandaan mong sinabi ko, Jess, ha? Natakot ako sa banta sa akin ni Marge, pero hindi niya rin naman ako masisisi. Hindi ko naman siya pinagdududahan sa ilang taon namin na magkasama. Ni minsan wala naman akong pinagsilosan sa kanya. Pero hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko, kung bakit ganun ko na lang din siyang itinulak para mag-pregnancy test. Kahit wala pa naman talagang nangyari sa amin kahit isang beses. Wala maski hawak sa pinakapribado niyang katawan. Binigyan siya ng kumadrona ng kit para sa test. Ang sabi sa amin, pinakamaganda raw gawin yun pagkagising sa umaga. Buong maghapon akong hindi kinausap ni Marge at kahit nung matutulog na kami ng gabi, hindi siya tumabi sa akin. Mas pinili niyang humiga sa kabilang sulok ng kwarto, malayo sa akin. Hindi ko na lang din siya pinilit kausapin dahil baka lalo siyang magalit. Kinabukasan, nag-pregnancy test na nga siya. Oh, para saan yan, iha? Buntis ka ba? Hindi. Anong gagawin mo dyan kung gano'n? Gagamitin ko. Pinagpipilitan kasi nilang buntis ako kahit virgin naman talaga ako. Mamatay ng sinungaling dito, no? Sige na, Marge. Gawin mo na itong magkaalaman na. Oo na. Ito na nga di ba? Napailing na lang ako habang nasa banyo si Marge. Sa tingin mo, anong kalalabasan, Jess? Negative, syempre. Natural, may tiwala naman ako sa girlfriend ko eh. Anong gagawin mo kapag positive? Imposible. Paano nga kung positibo? Anong may isip mo? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Pero alam ko malabong mangyari yun ha. Tulad nga ng mga sinasabi ko at sinabi ni Marge, wala pang nangyayari sa amin. Di kung magpositibo, isayang himala. Kung totoong nagbuntis ang ina ng Diyos nyo kahit siya'y birhen, baka ganun din ang nangyari kay Marge. Hindi ko na rin alam. Eto na, maghihintay pa tayo ng ilang minuto bago to lumabas.
Naghintay kami ng 5 minuto at nang matapos ang oras, parang walang gustong dumampot nun. Tumingin ako kay Marge pero nagtaas lang siya ng kilay sa akin. Para bang tiwala na siyang ang resulta noon ay negatibo. Ako na ang naglakas loob na kumuha at nang baliktarin at makita ko yon. Labis na nanlaki ang mga mata ko nang makita ang 2 pulang linya. Ano pare? Marge? Ano? Bakit hindi mo pa sabihin kung anong resulta? Negative naman yan panigurado. Hindi. Marge. Positive na buntis ka? Ano? Imposible. Isang himala! May isang himala! Nagbuntis ang birhen! Buntis ka, Ining! Ano ba? Hindi ako buntis! Nababaliw na kayo! Inablot niya mula sa akin ang kit. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bigla akong nanlambot. Napaupo na lang ako sa sahig. Si Marge na makita ang resulta, gulat na gulat din siya. Totoo bang birhen ka, Marge? Oo! Kaya hindi totoo to! Hindi maaari! Mali ito! Subukan mo ulit nang makasigurado tayo. Tumango siya at ginamit pa ang isa. Pero gaya ng una, parehas lang din ang lumabas sa pangalawa. Buntis nga si Marge. Kahit virgin siya. Hindi to totoo! Hindi ako buntis! Paanong nangyari to? Nandyan na yan, Marge. Mukhang totoo nga ang himala kung nagsasabi ka ng totoo. Hindi pwede! Ayoko nito! Ayan na ang anak ng ninuno! Totoo nga siya! Siya ang pinili! Pwede bang tumigil kayo? Daig niyo pang nasisiraan ng ulo! Hindi ako buntis! Jess, umuwi na lang tayo! Hindi ka pwedeng umalis dito, Iha! Dito ka na sa amin nabibilang! Sasambahin ka namin at aalagaan! Dahil ikaw ang napilit, ang anak mo ang piniling maging sugo! Ano bang pinagsasabi mo diyang matanda ka? Bastusin mo na ako hanggat gusto mo. Pero irerespeto kita dahil ang nasa sinapupunan mo, ang susunod na mamumuno sa amin! Ano bang kaibangan yung sinasabi mo? Anong ginawa niyo? Aalis na muna ako. Kailangan malaman to ni Uno. Sa wakas! Pagkatapos ng mahabang panahon, nangyari na rin ang matagal na naming hinahangad. Isang berhen ang nagbuntis. Gaya ng sinabi niya bago siya mamatay. Lahat kayo mga baliw. Sinabing hindi nga ako buntis eh. Hindi yun pwedeng mangyari. Balang araw ay maiintindihan mo rin ang ibig sabihin namin, Iha. Magiging kasapi ka rin namin. Magiging isa ka sa mga deboto ng ating pinuno. Ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasa loob mo na siya. Ano ba kayo? Mga kulto! Hindi, Iho. Mas malala pa kami kaysa sa kulto na sinasabi mo. Nasisiraan na nga kayo ng bae. Aswang Radio. Ibang klase. Wala akong masabi sa eksena. Imagine, virgin daw si Marge pero positive sa PT. Naku, kung ako yung nandun, baka nabuga ko na yung laway ko sa gulat kahit wala naman akong iniinom. Sino ba namang hindi magugulat sa ganun, diba? At si Tobias, ang tropang medyo chismoso, napapasus. Maniwala ako sa inyo habang si Lola Lydia naman, hala, nagde-declare na ng himala. Akala mo si Marge is second coming. Sambahin daw. Aba, ibang level na to ah. Pero teka, parang may ibig sabihin ng sinabi niyang mas malala pa raw sila sa kulto, no? Anong ibig niyang sabihin dun? Pero teka, seryoso tayo. May mas malalim ditong tanong. Paano kung may mga bagay talaga tayong di kayang ipaliwanag ng siyensya? Kasi si Marge, kahit sigurado siya sa sarili niya,
napapaisip na rin siya. Hindi na to simpleng story may halong misteryo at ang birhen na sinasabing pinili raw na magluwal ng ewan ko kung santo, sugo o susunod na halimaw, pero kung totoo ngang walang nangyari sa kanila ni Jess at wala ring ibang lalaki, aba, baka nga naman may ibang puwersang gumalaw ano. Ano pa bang gagawin natin kapag ganitong ang dami na nating tanong na pumapasok sa isip natin? E di ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Kulang na lang mabaliw ako sa mga nangyayari. Wala akong maintindihan kahit ano. Ang pumapasok lang sa isip ko, maaaring may kagagawan sila sa nangyayari. Mabilis akong nagtungo ng kwarto at inayos ang lahat ng gamit namin. Mas makabubuti kung aalis na kami sa lugar. Anong ginagawa mo? Aalis na kami ni Marge nang matigil na yung kaibangan ninyo. Hindi kayo pwedeng umalis! Hindi mo pwedeng itakas ang sisidlan ng aming pinuno! Anong sisidlan ba yung pinagsasabi mong matanda ka? Iwan na natin ang mga gamit natin, Jess. Hindi na yan mahalaga. Ang importante, makaalis tayo sa impyernong lugar na to. Ang impyernong tinatawag mo ay tatawagin mo ring tahanan, hangal ka! Dapat mo pang ang ipagpasalamat na ikaw ang magluluwal ng pinakamalakas na ori namin! Diyos ko po, ano bang nangyayari dito? Wala na akong maintindihan. Ikaw ang sisidla ng namayapa naming pinuno, Marge. Ikaw ang pangalawang napili niya matapos niyang mabigo sa nauna. Nangako siya sa aming babalik siya sa pamamagitan ng isang birheng babaeng magdadalang tao. Ikaw yan, Marge. At dinadala mo sa sinapupunan mo ang aswang na mamumuno sa amin pagdating ng panahon. Aswang? Oo, aswang. Kaya kahit subukan mo mang tumakas, hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Dahil ang nasa baryong to, magkakauri lang. Lahat kami rito. Aswang! Sira na talaga yung ulo mo! Hindi ako nasisiraan ng bait. Hindi nagkataon ang lahat ng ito. Alam kong dalisay ka, Marge. Kaya noong gabing dumating kayo, tinawag ko siya. Tinawag ko siya ng buong lakas at hindi niya ako binigo. Dumating siya at nakita ka niya. At muli siyang bumalik ng kinabukasan para kitain ka sa panaginip mo. Ano? Sa panaginip ko? Pinainom kita ng pampatulog gamit ang tsaa. At oo, kasabat dito si Tobias dahil katulad din namin siya. Bakit? Paano niyo nagawa to? Sumunod lang ako sa utos ng pinuno dahil ikaw ang napili niya. Ayon kay Uno Hermano, ikaw ang nagustuhan, kaya ikaw ang magiging sisidlan. Huwag kang maniwala sa kanya, Marge, ha? Tara na, tara na! Kahit anong gawin ninyo, hindi niyo matatakasan ang katotohanan. Yan ang tadhana mo, iha! Paanong nabuntis ako kung wala namang nangyari sa akin? Wala! Parang tumigil ang mundo sa mga naririnig kong yun. Hindi lang basta kalokohan o guni-guni. Sa tono ng tinig ni Lola Lydia, sa sigasig ng mga mata niya, buo ang paniniwala niyang totoo yun. At sa ilalim ng ilaw ng tanghaling araw, bigla akong naramdaman ang lamig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na may malapit ng mangyari at masama ang kutob. Hindi to totoo. Hindi pwedeng maging totoo to. Kailangan na nating umalis, mahal, ngayon na. Hindi kayo makakatakas. Hindi niyo naiintindihan ang sakripisyong inalay para mabuo ang batang yan sa sinapupunan niya. Tara na. Wala kang magagawa, iha. Tinanggap ka na niya. Pinili ka na.
Ang anak mo ang magiging hari namin. Umalis ka man ngayon dito. Paniguradong susundan ka na. Ina, hindi! Tumigil ka nga sa mga sinasabi mo! Hindi ko na kayang marinig pa ang sinasabi niya. Ganun na lang ang puwersang itinulak ko kay Lola Lydia nang sinubukan niyang humakbang palapit. Bumagsak siya sa sahig at sa pagkakahiga niya, lumabas ang pangil sa gilid ng mga labi niya. Mapuputi, mahahaba at matatalas. Jess! Takbo, mahal! Tara na! Sa sobrang takot, hindi ko na naramdaman ang sakit ng pagbangga sa pinto. Tumakbo kami palabas ng bahay. Kahit na hindi ko alam kung saan kami tutungo, mula sa likod, narinig ko ang halakhak ni Lola Lydia, kasabay ng nakakakilabot na sigaw. Tumatakas sila! Tumatakas ang sasidlan! Mga kapatid, magsilabas kayo at habulin sila! Huwag silang hayaang makaalis! Isa-isang nagsilabasan ng mga kapitbahay na malapit sa bahay ng matanda. Halos sabay-sabay. Lahat sila nakalabas ang pangil, handang mga gata namang oras. At ang pinakauna sa kanila, isang lalaki na sa itsura pa lang, mukha ng delikado at papatay. Walang makakatakas sa mga pinili. Ibalik niyo siya sa bahay. Hindi pa panahon para lisanin niya ang lugar na ito. Sino ka? Ako si Delphine, alagad ng yumaong pinuno, ang tagapagbantay ng susunod na tagapagmana ng anak ng dilim. Jess! Anong gagawin natin? Tumakbo tayo hanggat hindi pa sila tuloy nakakalapit. Kahit anong mangyari, huwag kang titingin. Huwag kang lilingon pabalik. Hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Basta't makalayo lang kami sa kanila. Naramdaman ko ang matalim na hangin sa pisngi ko. Isang bagay ang lumipad sa tabi ko. Parang bato, pero mas matulis. Huwag na kayong tumakas o magtangkapan lumaban! Hayop kayo! Hayop! Tumatakbo na kami sa kalsada. May taniman ng tubo sa gilid pero sa paglingon ko, nasa 5 na silang sumusunod at sa harap, kasalubong na namin si Tobias at si Hermano. Na-corner na nila kami at dahan-dahan silang pumalibot sa amin ni Marge. Ano ba kailangan ninyo sa amin? Anong klaseng halimaw ang gusto niyong buuin? Hindi to halimaw, Jess. Isa itong tagapagligtas para sa amin. Ayoko na! Ayoko na! Manatili ka lang, Iya. Hindi na makakabuti sa bata ang pag-iyak mo. Dapat kang maalagaan at dito matututukan ka namin. Ilang beses na kaming nabigo noon. Ilang berhen na ang nagdalang tao. Pero hindi tumagal at namatay sa proseso pa lang ng pagbubuo. Pero ikaw ang una sa lahat ng nakayanang buuin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, mahal ko. Dito na yata tayo mamamatay. Napapaligiran na nila kami. Ang taniman ng tubo ay masyado nang makitid para gawing daan. Ang langit kahit tirik ang araw, parang hindi sapat ang liwanag. Unti-unti, dumidilim ang paligid at parang nagbabadya ng umulan. Jess! Ayoko mamatay. Hindi kita papabayaan. Hindi tayo mamamatay. Kahit hindi ko maintindihan kung anong dinadala mo o kung ano ba talaga nangyayari, hindi kita iiwan. At dami ng salita. Wala nang saysay yan! Huwain niyo na sila. Halos hindi ko na marinig ang tibok ng puso ko. Hindi ko na rin maramdaman ang hininga ko. Pakiramdam ko ilang saglit na lang, katapusan na namin. Wala akong sandata, wala kaming kakampi, at napapalibutan na kami ng mga nilalang na higit pa sa bangungot. Jess! Umawa ka lang sa akin. Sa gitna ng katahimikan, sa kabila ng tensyon, tanging iisang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Kung totoo ngang may himalang nangyari at ang anak ni Marge ay hindi tao,
Ano pa ang pwedeng mangyari sa susunod? Hindi na kayo makakaalis dito kahit anong gawin nyo. Wala na kayong magagawa. Kung gusto nyo pang mabuhay, sumunod na lang kayo sa amin. Paano mo nagawa sa amin to, Tobias? Akala ko kaibigan ka namin. Huwag mo akong tanongin ng ganyan, Marge. Sagutin mo ako! Bakit, ha? May nagawa ba kaming masama sa'yo? Wala! Pinagsamahan ka namin ng maayos. Kinaibigan ka namin. Tapos ganitong isusukli mo? Anong klaseng kaibigan ka? Planado ng lahat ng tono. Dito mo talaga kami dinala para matupad yung mga masasama ninyong balak. Oo pare, itinuring ko naman talaga kayong kaibigan. Kaso mas lumamang sa akin ang kagustuhan na mas lumakas ang lahi namin. Hindi ko naman sinasadyang marinig kayong nag-uusap ni Marge na gusto niya sa kasal niya ibigay ang pagkabirihin niya sa'yo. Naging musika bigla sa pandinig ko yun. Kaya oo, planado nga ang lahat ng to. Walang iya ka? Sa tingin mo ba may magagawa ang isang ordinaryong tulad mo sa akin? Wala, Jess. Kahit saan, hindi ka lalamang sa akin. At ngayon, tanggapin mo na lang si Marge. Magiging kabilang na sa amin. Hindi! Mga tartado kayo! Dalawa lang naman ang maaaring mangyari sa'yo, iho. Makakauwi ka ng buhay kung iiwan mo si Marge sa amin. O mamamatay ka kung magmamatigas ka. Magkamatayan na lang tayo lahat. Mahal ko, wag! Kung ito na lang ang sagot para tumigil sila at para makatakas ka. Handa akong maiwan dito. Mabuhay ka lang. Hindi mo kailangang isakripisyo ang buhay mo para sa akin. Hindi, Marge. Huwag mo sabihin yan. Makikipagpatayan ako para sa'yo. Namili na siya, pare. Huwag kang umastang bayani. Parehas kayong mamamatay kung talagang matigas ang ulo mo. Huwag kang mangyalam! Para silang nagalit lalo sa pagsigaw kong yun. Tirik ang araw pero nasa gitna kami at nagkakagulo. Mas malapit na sila sa amin at wala na kaming maatrasan ni Marge. Magkahawak lang kami ng kamay. Mahigpit na mahigpit. Tila ayaw magbitiw. Dahil baka sa oras na magkalayo kami, katapusan na naming dalawa. Biglang may tumatawang palapit. Malakas. Paulit-ulit. Parang baliw. Lumingon kaming lahat. Mula sa likod ng mga aswang. May papalapit. May hawak na sako. May nakasukbit na bote sa baywang at may dalang mahabang kahoy na may nakapulupot na damo. Mga aswang, anong kalokohan to? May piyesta ba rito at hindi ako naimbita? Ito bang dalawa ang handa ninyo? Sino ka? Hindi ba't ikaw ang baliw na pag-alagala rito? Umalis ka nga, Arman. Hindi ka kasali rito. Ay, oo nga pala. Hindi ako kasali, di ba? Pero hindi ibig sabihin, manonood lang ako at walang gagawin sa ginagawa ninyo. Sino ka ba? Ako si Arman. Akala niyong baliw? Albularyo ako. Tagabantay ng hangganan ng liwanag at dilim. At ngayon, katapusan nyo na. Masyado kayong napanatag na hinahayaan nyo kung gumala-gala rito. Hindi nyo alam, minamanmanan ko na kayo. Isinaboy niya ang laman ng isang bote. Biglang humalo sa hangin ang amoy ng pinagsamang bawang, usok at parang sinunog na buto. Nag-urungan ng mga aswang. Layuan yan! May langis na itim na nyog at pulbos ng buto! Layuan nyo! Tangina, paanong meron siya dyan? Akala nyo ba puro lang ako tawa? Inisip nyo talagang baliw ako? Para yun sa mga katulad ninyong akala nyo ay malalakas. Tinatawanan ko kayo kasi nakakatawa talaga kayo. Etong para sa inyo. Sinindihan niya ang isang bote bago to inihagis. Mula sa basag na bot, lumabas ang malaasul na apoy. Tumama ito sa binti ng isa sa mga aswang.
Napasigaw ito sa sakit. Sunog na buto ng kabayong kinain ng kapwa nyo, aswang. Masakit, no? Hindi ka pala talaga baliw? Baliw ang tingin nila sa akin. Pero mas baliw ang sumasamba sa kadiliman. Kayo, kayo rito. Hinatak niya kami ni Marge palapit sa kanya. Sa pagitan ng apoy at usok, nagkaroon kami ng pagkakataong makatakas. Jess, ikaw ang lalaki. Hawakan mo to. Ano to? Itak yan. Gawa sa bakal na pinatigas sa langis ng durog na bungo. Kayang tadtarin ang laman ng halimaw. Gamitin mo kung lalapit sila. Pero hindi ako sanay. Wala nang panahon para matakot. Ang may lakas ng loob, siya ang nabubuhay. Yoko! Sa isang iglap, napugutan ng ulo ang aswang na tagain ko siya sa leeg bago pa bumagsak sa akin. Lumagapak sa lupa ang katawan nito at nagsimulang mangisay. Tumalsik ang itim na dugo sa damuhan. Diyos ko! Totoo ang lahat ng to! Marge, kapit lang. Lumayo tayo sa sentro. Sa likod ng taniman, may likuan patungong ilog. Doon tayo makakatawid. Huwag silang hayaang makatakas! Patayin ang albularyo! Sugaban sila! Ilan lang sila? Ako na bahala sa matanda. Hindi ko alam kung totoo pa ba ang nangyayari. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Basta mabuhay lang kayo. Binalikan ni Arman ang mga sumusunod sa amin. Itinapon niya ang 2 bote sa kanan at kaliwa. Sumabog ang putok na parang bomba. Napaatras ang mga aswang. Halos masunog sa init dahil sa malakas na apoy. Patayin siya! Huwag hayaang makalapit pa! Sa tinagal ko sa lupaing ito, akala nyo hindi ko alam ang sikreto nyo. Pinuno nyo ang lugar nyo ng kadiliman. Pero ngayon, ako ang liwanag. Mula sa tagiliran niya, hinila niya ang isang latigo na parang buntot ng pagi. Hinataw niya ito sa hangin habang nagbabato pa ng panibagong bote. Napasigaw ang mga aswang. Nagsipagtakbuhan ng mga ito habang nagsisimulang masunog ang mga balat. Tumakbo kami at nilampasan ng taniman. May maliit na bangin sa dulo at sa ilalim nito ay ang agos ng ilog. Bumibilis ang hakbang ni Arman. Tumulon kayo! Sa ilalim may bangka! Baka maabutan pa tayo! Marge, kaya mo? Oo, hawakan mo lang ako. Bumagsak kami sa malalim na ilog. Nanginginig kami pero buhay. Umabot kami sa bangka. At si Arman nakasunod agad. Hawak pa rin ang kanyang latigo. Maghihilom ang sugat nyo. Pero huwag nyo nang balikan ang lugar na yon. Hindi pa tapos ang digmaan. Pero hindi nyo na ito laban. Ang mahalaga, makaligtas kayo. Paano ka nakakatiyak na ligtas na kami? Dahil habang nandito ako, walang sino man ang mapapasa kamay ng dilim. At habang papalayo kami sa bangin, sa kagubatan at sa baryo ng mga halimaw, tanging dasal ang laman ng isip ko na sana tuluyan na kami makaligtas, na sana wala nang makahanap sa amin. Sa bawat pagsilang ng kadiliman, may isinisilang ring liwanag. Tandaan nyo yan. At sa wakas, nakaligtas kami. Salamat sa isang baliw na hindi pala baliw. Salamat sa albularyong kayang labanan ng kadiliman at manalo. Nang makalayo kami sa lugar, dinala niya kami sa isang maliit na kubo at doon niya ginawa ang isang orasyon o ritual para mawala ang nasa sinapupunan ni Marge at tuluyan nitong malinis. Tumatak ang karanasan na yon sa isip ko hanggang ngayon na para bang kahapon lang. Kahit ganun ang nangyari, ay sinubok noon ang relasyon namin ni Marge. Nagkatuluyan po kami. Biniyayaan po kami ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Nakagraduate din naman po kami sa kursong nursing kahit nahuli na ng halos 2 taon dahil sa trauma. Ngayon po ay mga nurse na kami at masaya na kami sa buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.
Muli, ako si Jess at maraming salamat sa pakikinig. Aswang Radio. What a breathtaking plot twist. Sino pa naman mag-aakala na ang baliw na si Arman ang magliligtas sa kanilang dalawa? Napakagaling at napakatilino as in. Wala akong masabi. Talagang napanganga na lang ako sa gulat. Diba, natakot pa sila nung nilapitan sila ng Arman kasi akala talaga nila baliw. Albularyo naman pala ang lolo mo. In fairness sa story na to nakuha talaga ako. Ang galing. Pero seryoso, may napulot akong aral sa kwentong ito. Natutunan ko na, alam niyo yon, kung sino pa talaga yung mga taong hindi niyo inakala na sila pa ang makakatulong sa inyo. Tsaka ito, basic naman to, talagang always trust your instinct. Kapag nagduda ka na, simulan mo nang gumawa ng paraan para malaman yung totoo. Tama ba ako? O siya, sana nagustuhan niyo ang kwento natin for today. Hanggang dito na lang po and thank you for listening. Ako po si DJ Rosana na nagsasabing, huwag mo akong kagatan, alas sa labi. Aswang Radio.